We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Karong nagkataas ang ihap sa nataptan sa flu-like illnesses, gimando sa Opol LGU sa Misamis Oriental ang mandatory nga pagsuot og face mask sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Ani ang dugang detalye. Karong kamatikdan ang pagsaka sa ihap sa mga taong adunay sakit nga viral infections, respiratory diseases, fever ug dengue. Nagpagula karon si Opol Mayor J. Francis Bago sa Misamis Oriental ug Executive Order No. 100 na nagmando sa pagbalik sa minimum public health protocols aron malikayan ang pagkaylap sa susamang mga sakit. Ubos sa probisyon sa mga executive order ang mandatory nga pagsuot og face mask ilabi pa kung anaa sa pampublikong lugar. Kaning manggod kita o dili na to istriktohon na dili gyud taon magpatuo. So that's why it's mandatory siya, especially outside your residences, especially if you are in public and there are a lot of people, public places, there are a lot of people, schools, public markets, as well as atong mga plazas, so even malls, kana basta dagan tao ay dili gid recommend. I really push for them to wear face mask. Hinoon ang maong kamanduan, giuyunan man sab sa pipila ka mga upulanon. Sa inuson biya po ko na di pa ko gaginhawa sa face mask pero usahay. Pero kung ipabalik ka lang face mask, okay ra wala man pay problema. Oo, yun ra po ko. Okay kayo sir, para po dili ma-spread ang virus po. Labi na uso kayo ang ubo, sipon. So makales nila na magtakot-takot. Mas maayo tong prevention is better than cure. Kini taliwala sa hulga sa Nipah virus nga mikuyanap karon sa India. Apan gipasabot sa mga kadakuan sa Department of Health Region 10 nga wala pa kini makasulod sa nasod ingon man sa rehiyon. Apan wala sab kunoy daotan kung mangandam kita pinaagi sa pagsunod sa mga gabayan nga gitakda sa gobyerno. Busa pag-agat sa LGU nga adunay gibati sa lawas nga susama sa mga flu-like symptoms, gilayong mobisita sa ilang rural health center. Ato lang mo sa atong health center. And I know dili na siya hospital, but please take care gyud na siya dito. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Kanhi chair sa Philippine Sports Commission nga si William Butch Ramirez nanawagan sa otoridad nga mapaspasan ang pagsulbad sa brutal nga pagpatay sa iyang kanhi executive assistant nga si Lilian Nieva sulod sa panimalay niini sa Davao City. Samtang mas gipahugtan sab ang seguridad sa subdivision kung asa nakapuyo ang biktima. Ani ang report ni John D. Esteban. Nag-abot-abot ang pamilya og suod nga higala sa 57 anyos nga si Lilian Nieva atol sa iyahang uwahing haya Lunes sa gabi sa usa ka punerarya sa Cabaguio, Davao City. Gawa sa mga bulak, mihalad sila og pag-ampo sa biktima kinsa brutal nga gipatay sulod sa iyahang panimalay sa usa ka subdivision sa Barangay Bagugaliera, Davao City. Nawala sab ang iyahang cellphone, mga alahas ug ubang personal nga gamit. Usa sa mga bibisita si kanhi Philippine Sports Commission Chair William Butch Ramirez. Ang biktima nagtrabaho isip executive assistant ni Ramirez kaniadto. She was very dependable. She was very helpful. Maayo to siyang dughan kay bisan ka ng mga tao, driver, janitor, unsa pa na musakas taas. Siya gyud mangusog na paminaw nako. And
sayang ba ang kinabuhi nga inauna na lang pagkamatay. Nanawagan si Ramirez ug ang pamilya sa biktima nga hinanaling masulbad ang kaso. Nangayo sab si Ramirez ug tabang sa National Bureau of Investigation ilabi pa nga gawas nun pa ang suspect ug wa pa mailhi. Importante siya nga ma-resolve siya kay ang Davao baya famous siya sa usa ka syudad nga peaceful na madaot ang iyang image nga ang usa ka maayong babae was brutally murdered, no? Nga walay solusyon. Sa inisyal nga investigasyon, sobra 40 kasamad dinunggaman ang nahiaguman sa biktima. Duna sab kini mga samad sa kamot nga daw nagpakita nga misukol pa kini sa suspect. Apa nagpaabot pa ang kapulisan sa resulta sa autopsy aron masuta ang hinungdan sa kamatayon niini. Nasayran nga September 27, uwahing nakitang buhi ang biktima base sa CCTV nga gikuptan sa kapulisan. September 29 kini napalgang patay sa iyahang igsuon sulod sa kwarto sa panibalay niini. Kailangan pala luman ang atong investigation kay wala tay makuha nga eyewitness during sa incident. So ang ato ang tanang anggulo ato ang ginatan-aw diha ma'am. Samtang mas gipahugtan sab ang seguridad sa subdivision kung asa nagpuyo ang biktima. Human sa insidente pagpatay kang Lilian Nieva nga usa sa mga residente dinhi sa Deca Homes subdivision dinhi sa Barangay Bago Galiera, mas gipahugtan nila ang ilahang seguridad. Ang mga dili taga dinhi itong mga bisita ginakuhaan og ID, ginapangutana ug unsay tuyo. Sumala sa security guard sa subdivision, gilaraw na nga dugangan ang ilang security personnel. Ang atong kapulisan is nagakandak man og kanawrubing. So dili lang gyud nato malukop tanan ma'am no sa isa manggod ka station ma'am, daghan manggod ta ang gina-cater sa ato ang kapulisan. So ginikinahanglan nato ang tabang sa community, the barangay, para kung naa sila'y makita, i-report ka na dayon sa ato ang nearest police station ma'am. Adlaw Miyerkules, magpahigayon og indignation og prayer rally ang mga miyembro sa Homeowners Association alang sa hinanaling hustisya sa pagpatay sa biktima. Adlaw Martes, dihang gilubong ang patayng lawas sa biktima. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Priso ang usa ka senior citizen sa General Santos City human niinig ingong gidungga patay ang live-in partner sa iyang stepdaughter. Ano ang report ni Abby Caballero? Balhog karon sa Tambler Police Station sa General Santos City si Marcos Quima, 69 anyos. Human ini gidunggab patay ang 23 anyos nga si Romar Suico. Ang biktima live-in partner sa stepdaughter sa suspect. Matud pa pasado alas 4 sa hapon ni adtong Domingo, nag-inom ang biktima ug ang suspect sa ilang compound sa Purok Paradise, Barangay Tambler. Taod-taod nagbangi na matud pa ang duha. Tanda siya sa kwa nga asa kong asawa kung nakutwa siya magulang. Pagkadungog niya, nag-well siya, gipangguban ta ng mga koral. Pagkamanggiatuan ko niya, kahihawon ta ka karon, patyon ta ka. Didagan ko sa balay, sulod. Niya makong gigukod. Nagsinumbagay matud pa ang duha, hangtod sa gidunggab na gayod sa suspect si Suico. Nadala pa sa ospital ang biktima apan namatay kini adlawng Lunes. Kanang gibuhat niya na nagikuhaan niya sa iyo kaman akong anak. Bakit po sa ako ba? Kasi syempre, kalibin partner po na ko to siya. Sumala sa suspect. Alam nga di ta magmahay ganit. Pero sir, gidipinsan yun ako mga kong kinaboy kay patyong di ko niya yun. All depends lang itong ako, ma'am. Samtang, gapaabot karon ang otoridad sa desisyon sa banay ug sa live-in partner sa biktima kung pasakaan nila og kasong murder ang suspect. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako, si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka mananagat ang patay samtang 15 samdan ug duha ang missing human mitikyaob ang ilang isakyang bangka sa Zamboanga City. Samtang 80 ka kabalayan ang gibaha sa Zamboanga City atol sa kusog nga ulan. Ano ang report ni Chris sa Dapitan? Wala na'y kinabuhi dihang napalgan ang lawas sa mananagat nga si Liberato Butad, 44 anyos, residente sa Barangay Mabuhay, General Santos City, Sabado sa gabi. Dihang mitikyaob ang gisakyan ni ining bangka, samtang nanagat sa Barangay Patalon, Zamboanga City. Samdan ang 15 kakaubanan ni ining mga mananagat sab ug duha pa ang nagpabiling missing. Ang maong mga mananagat, empleyado sa usa ka pribadong fishing company sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Sumala sa Coast Guard Zamboanga,
Samtang anaa sa lawod ang mga mananagat, nagdaot ang panahon ug nasinati nila ang dagkong balud hinungdan sa pagtikyaob sa gisakyang bangka. Nagpadayon ang shoreline patrol sa mga personahe sa Coast Guard sa pagpangita sa duha ka mananagat nga missing. Nahumol na sa tubig baha kining kabalayan sa sitio Basagan, Barangay Kuruan sa Zamboanga City. Kini dihang nasinati ang kusog nga ulan Lunes sa hapon. Sumala sa CDRRMO, anaa sa 80 ka panimalay ang apektado. Dali sab nga mibakwit ang anaa sa 300 ka individual. Hinuon, namalik ra sila sa ilang panimalay dihang mihubas ang tubig baha. Wala say natalang nasamdan sa maong pagbaha. Sumala sa pag-asa, southwest monsoon o hanging habagat ang nagpaulan sa Zamboanga City. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Gipasigarbo sa Moro communities ang ilang mabungahong kultura atol sa pagsaulog sa Pakaradjan Festival 2023 nga kabahin sa mga aktibidad sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Samtang Kapuso Stars makigduyog sab sa mga aktibidad ugmang adlaw. Ani ang report ni Argil Relator. Gisugdan sa usa ka cultural dance ang pagsaulog sa Pakaradjan Festival 2023 subay sa kasaulugan sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ang Pakaradjan usa ka pulong sa Maguindanawon nga nagpasabot nga selebrasyon panagtapok og paglingaw-lingaw sa upat ka Moro tribe sa lungsod nga mao ang Kagan, Maranao, Maguindanao ug Tausug. Ato sa festival, suot sa mga partisipante ang ilang tradisyonal nga kasuotan sa ilang tribo ug mipasundayag sa ilang talento. Okay man ang panginabuhian sa mga Moro diri sa lungsod sa Santa Cruz kay nay mga business ug naapoy taga diri gyud kay mga yuta. Sumala sa LGU, dako ang natampo sa Muslim community sa lungsod ug buot nila nga masapaila pa ang ilang nagkadaiyang tribo. Nga maanyag nga paraiso ang Davao del Sur. Ug usa niya na kaparte sa maanyag nga paraiso nga Davao del Sur ang maanyag usab nga Santa Cruz. O ang pinakamaayo nga kultura, katong kultura sa panaghiusa o kultura sa panagtinabangay, which is common, regardless of religion, regardless of tribe, ang anaa kanato. Samtang makigduyog sab ang GMA Regional TV sa 139th araw ng Santa Cruz. Atangi ang performance ni Asia's romantic balladeer Christian Bautista sa The Grand Coronation sa Mutya ng Santa Cruz 2023. Ugma Miyerkules, alas 7 sa gabi sa Megatent, New Municipal Hall Ground. Star-studded sab ang kulminasyon sa araw ng Santa Cruz. Kauban ang cast sa upcoming GMA drama series nga Stolen Life nga sila Carla Abellana, Beauty Gonzalez ug Anjo Damiles. Kauban sab si Kapuso star Jeric Gonzalez. Sa Webes kana, alas 7 sa gabi sa New Municipal Hall Ground. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka gidudahang improvised explosive device ang napalgan at tubangan sa Congressional District Office ni Congressman Dale Corvera sa Capitol Complex sa Butuan City kaganina buntag. Napalgan kini sa otoridad kaganina pasado alas 10 sa buntag sa gate sa maong buhatan. Usa ka trabahante sa Kapitolyo ang nakakita matud pa nga gibutang ang karton sa tubangan sa gate. Duna kini wires busa gisumbong gileon niya kini sa gwardiya sa Kapitolyo dihang gisusi. Duna kuno kini blasting materials. Busa gilay miresponde ang kapulisan aron ma-secure ang lugar. Gidala na sa crime laboratory ang maong suspected IED. Gideklarang cleared ang lugar pasado alas 12 sa udto kaganina. Nagpadayon ang investigasyon sa hitabo. Wala pa'y pahayag ang buhatan ni Congressman Corvera kalabot sa insidente. Nakatagdang mobisita ugma si Vice President Inday Sara Duterte sa aktibidad sa Police Regional Office 13 nga ipahigayon sa Campo Rafael Rodriguez sa Butuan City.
napicturean din ako siya nagay diri siya ko. Mga yung taon niya ana sir. Nya pag guman nakita nimo imong gi-report? Report din namo sa akong hipi dahil ang hipi nako ni-report din dito sa Mob Squad ug sa Pisags. So nakita nimo bumbag yun? Bumbag ito? Bumbag ito. Wa po tay idea kinsay nagbutang? Sa among sigon sa among kwan diri wala may nakakita nga kwan kining kinsay nagbutang. Usa ka mag-uuma sa Lake Cebu, South Cotabato ang gipusil patay. Ang giingong motibo, crime of passion. Ani ang report ni Abby Caballero. Nagkadugo og wala nay kinabuhi nga napalgan sa banay ug mga residente sa sitio Tablisong, Barangay Tasiman, Lake Cebu sa South Cotabato. Ang mag-uuma nga si Sito Blasan sa maisan niini. Yung biktima natin, parang tinanan yung asawa ng suspect. And then kasi both suspect and victim, mga tribo ito dito sa Lake Cebu. And allegedly, itong biktima natin nagbayad na dahil nga tinuwa na niya yung asawa ng suspect, nagbayad na but mayroong kulang. Nakitaan mismo sa anak sa biktima ang suspect nga paspas miikyas sa nahitabuan. Giila ang suspect nga si Benito Camblan, residente sa sitio Lambadak sa samang lungsod. Sa investigasyon sa otoridad, dugay ng dunay bangi ang biktima ug ang suspect. Gani crime of passion matud pa ang motibo sa hitabo. While yung biktima cleaning yung cornfield niya na gina-prepare niya na taniman ng mais, doon tinambangan ng suspect at binaril sa likod na bahagi ng ulo. Sa karon ginapangita pa ang miikyas nga suspect ug ginaandam na ang kasong murder nga ipasaka batok kaniya. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Samdan ang napulo ka sundalo human na disgrasya ang truck nga ginasakyan niini sa Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Mao na kini ang naabtan sa mga lumalabay sa Barangay Penacio, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte Domingo sa hapon. Mitakilid na ang truck nga gisakyan sa napulo ka sundalo nga sakop sa 106 Infantry Battalion. Daling gitabang ang mga sundalo aron madala sa ospital. Sa napulo ka sundalo, 4 ang nakaangkon og major injuries, samtang 6 ang nakahiagom og minor injuries. Hinuon, stable na ang ilang kondisyon. Migula sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga gikan sa kasikbit nga barangay ang maong mga sundalo diha nga dunay gipahigayon nga operasyon. Panaog na sila sa barangay poblasyon diyang nawad-an matud pa og preno ang maong truck ginungdan sa aksidente. Assumption na rin lang namin, Mama, naramdaman na nung driver, medyo loose brake na siya. So, dito niya na lang inihulog sa may left side. Kasi yung sa right side niyan is, pampang. Mm-hmm. So, para to lessen siguro yung yung damage is dito niya inihulog banda sa may left side. Napasagdang rice cooker ang ginatanaw karon sa kabumberuhan nga hinungdan sa naitabong sunog sa usa ka ospital sa Tagum City. Sa investigasyon sa Tagum City Central Fire Station, nagsugod matud pa ang kalayo pasado alas 12 sa udto sa room 218 sa second floor adlawng Domingo. Dinhi matud pa temporaryo nga namuyo ang mga panday nga nagatrabaho sa gina-renovate nga building sa ospital. Sumala sa BFP, doon na matud pa sila nakit ang rice cooker nga nakasaksak pa sa wall plug nga maoy ginatanaw nilang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Mukabat matud pa sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Magamit man og mga appliances, ibantayan jud perminti o dili pa kanang ipabayaan. So kung magawas jud tanan sa balay, pwede ipa-shutdown ang power or ang plangka. Kapin 40 ka mga high-ranking police officers sa Caraga Region gipailawom sa surprise drug test. Gipangunahan ni Police Brigadier General Kirby John Craft, ang Regional Director sa Pro 13, ang gipahigay nga surprise drug test sa 47 ka mga high-ranking police officers sa rehiyon atol sa 9th Command Conference sa Kapulisan sa Butuan City. Lakip dinhi ang mga miyembro sa command group o regional staff, provincial o city directors, commander sa Regional Mobile Force Battalion 13 o regional chiefs sa National Support Units. Tumong niini nga masigurong mamahimong ehemplo ang mga unit commanders sa ilang ginsakpan o sa komunidad, ilabi pa sa padayong kampanya kontra droga. Paggawas sa resulta human ang 24 oras, nagnegatibo sa droga ang tanang pulis nga gipailawom
sa surprise drug test. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka ginikanan ang nagpatabang human sobra bulan nang nawala matud pa ang iyang anak kinsa nagtrabaho isip kasambahay sa usa ka chief of police sa usa ka police station sa Davao City. Sumala pa, nakasumbong pa kini siyang iyaan nga nahilabtan siya sa mga pulis. Samtang Davao City Police Office gitanggal na sa pwesto ang maong pulis. Ani ang report ni John D. Esteban. Alas 7 sa gabi ni adtong August 28, uwahing nakaistorya sa iyahang inahan si Justin Saldua, 29 anyos. Kinsa na narbaho isip kasambahay ni Police Major Michael Uyangguren, ang commander sa Turil Police Station sa Davao City. Nag-video call daw si Justin kay magpasundo sa iyang amahan kay muuli siya sa ilaha sa Barangay Upper, Moncayo, Davao de Oro. Ang plano gyud daw unta ni Justin, September 1 pa siya muli kay birthday sa iyahang namatay nga anak sa September 4. Maong natingala sila nganong nasayo. Dapat kung muuli siya, mag-update siya nga asa na siya, anong lugar, asa na siya dapita, wala na. Niya, ang amuha lang nabantayan sa iyaha nga nanawag siya. Mingo anang kuan siya mambaka ng minhoy siya tapos iyang mata, ikan siya naghilak, nang hubag iyang mata ba sa iyang ikan sa iyang paghilak. Mora among nabantayan. Pero wala po siya ni istorya. August 31, dihang giadtuan sila sa amo nga babae ni Justin nga kaipo ni Major Uyangguren, kuyog ang anak niini sa Moncayo. Ug miingon nga gipasakay daw nila si Justin og taxi apan wala kuno nila makuha ang plate number. Ang ilang istorya kay kuan daw gipasakay daw nila og taxi mga alauna tas do sa kadlaw no istorya sa anak o sa kaipo ni Sir Michael Uyangguren. Itagaan daw nila og 5,000. Pagka September 4, mismong si Major Uyangguren na ang miadto sa ilahang balay ug nagpasalig nga imbestigahan ang panghitabo. Apan wala kuno sila'y makuha nga kopya nga footage sa CCTV sa posibleng giagian ni Justin. Kay kuno wala nagfunksyon ang mga CCTV camera. Dugang sa inahan, una pa nawala si Justin, nakakontak pa kini sa iyang iyaan. Before gid mi ato nag-video call ma'am kanang nakakontak pa siya sa iyang kuan sa kong igsuon. Nga kuan lagi iyang amo daw dili daw siya katuo nga iyang amo ingon ana daw. Okay, naamang gani mi gi-screenshot ato ma'am nga kuan nga ana gi hilabtan siya sa iyang amo, ginahugga siya, ginahadlok siya pati iyang pamilya mo nang dito siya nakapanawag sa akong igsuon. Sumala sa Davao City Police Office, gisugdan na nila ang investigasyon sa pagkawala ni Justin. Apan wala pa sila'y nadawat nga formal complaint. As of now, Davao City Police Office, we haven't received any complaint regarding yung nawala na katulong. No? But the same, we started the investigation as directed by Regional Headquarters so that we can have a data kung ano talaga ang makuha naming data with regards to that complaint. Niatong September 29, girelieve na sa pwesto si Police Major Michael Uyangguren sa iyang pwesto isip Chief of Police sa Turil Police Station human nga nakaabot ang reklamo sa Davao City Police Office. Kiniaron nga dili makaapekto o makaimpluwensya sa ginapahigayon nga investigasyon. Na-investigahan din namin siya because of this allegation. So right now, temporarily nirelieve mo na siya because of, in order to give way for the conduct of investigation. Pag-ampo sa pamilya ni Justin, nga unta makit-an pa kining buhi. Ug kung doon na may makakita niya, mamahimong i-contact ang numerong 0955-766-5538. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kapin 3,000 ka mga magtutudlo sa Davao Region ang gihatagan og pahalipay atol sa pagsaulog sa World Teachers Day nga gipahigayon sa Davao City. Simbahang Katoliko adunay mensahe alang sa mga magtutudlo. Ani ang report ni Kent Abregana. Dungan nga misayo sa Zumba ang ana sa kapin 3,000 ka mga magtutudlo sa Davao Region kini atol sa pagsaulog sa World Teachers Day 2023 nga gipahigayon sa Davao City.
Bato sa Department of Education 11, kini ang ilang paagi isip pagpasalamat sa serbisyo ug sakripisyo sa mga magtutudlo. Siyempre, because of pandemic, murag na confine lang sila sa ilang mga balay, sa ilang classroom. So karon is excited sila kay tungod murag nagtapok-tapok ang ubat ang lain-laing mga teachers from different divisions. Gawa sa Zumba, duna sa ipapremyo nga gipanghatag alang sa mga magtutudlo. Butang nga gikalipay sa elementary school teacher nga si Noisel. 17 years na nga teacher sa Laak, Davao de Oro. Dakong hagit alang kaniya ang nasinating pandemya. Apan dili kini nahimong babag aron ipadayon ang iyang pagpanerbisyo isip usa ka teacher. Para po dili maputol ang ilang learning. Pagpadayon gihapon. Isa great opportunity kay ako lang ang napili sa mong school na mag-attend ani. Una pa man ang mga aktibidad, usa ka misa ang gipahigayon nga gipaunahan ni Archbishop Romulo Valles. Instrumento matud pa ang mga teachers nga giyahan ang kapatanunan sa paghimo ug maayo. We thank God, extraordinary work of teachers. I am a product of that for many years. So we thank the Lord for them. Second, not only thanking, we pray for them. You know, the situation is not ideal. Many teachers are still in difficult places. So we pray that situations would greatly improve. Mensahe sab sa DepEd 11 ngadto sa mga magtutudlo. I'd like to see teachers who are not only teachers, but also forming children to become better citizens. I'm humbled and honored as the regional director of the very committed, hardworking teachers of DepEd Region 11. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Mga kapuso, 83 kaadlaw na lang. Una magpasko. Kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.